guys! Welcome back to our channel. Hello, hello, hello. Hello. Iba yung ngiti ko. Yan, excited Bakit na. kaya? So, gusto lang namin i-document to. Yes. Actually, late upload na to, pero gusto lang namin i-share ang aming journey. Kasi, mamaya ng 7:30. So, 6:30 na ngayon. 7:30 na yung call namin with our mortgage broker. And that's Ate Jillian and her team. Yes. Kasi finally, ito na ha, meron na tayong firm, like mortgage firm approval. Yay! Ibig sabihin, final na guys, na pinapayagan na tayong pautangin Utang ha, utang. ng lender na ito ng amount ng money na para mabili yung property. Yes, sir. Grabe yung pinagdaanan din. Happy? Yan, so very happy, very Yes. thankful kay Lord kasi ang daming setbacks, ang daming doubts, lalo na alam ko marami ding subscribers and viewers na nag-iisip na baka hindi tayo ma-approve Kasi dahil ano raw, bago lang yung bago work sa trabaho, natin, no. then yan, etc. So maraming positive, doubts. negative. Pero comment, yeah. with the help of Ate Jillian and her team, Yes. grabe is etong na nga na i-journey tayo patungo sa final and firm approval. Yes. So, pag nakakuha kayo guys, for example, ng pre-approval, ibig sabihin nun, may chance pa rin na ma-reject kayo later on ng bank or ng lender. Kasi, yun nga ang tawag, di ba, pre. So, before the approval. So, meron pa talagang final approval. And today is in-inform na kami via email ni Ate Jillian na final approval na talaga. So, mapapautang na tayo on that certain amount. And mamaya 7:30, magkakaroon na tayo ng signing with their team. Yes, Yan. sir. So, nakabook na tayo. So, pinili ko talaga ngayong araw para gusto ko na talaga malaman agad-agad ang ating resulta. Actually, last week pa yan, na-approve Inaasikaso. kami. Oo. Pero, syempre, may mga documents pa na kailangan. So, ito na yung araw na okay na talaga. Ito na yun. 100% sure na talaga. Oo nga. Yeah. So, marami pa kaming doubts before. Sabi namin, baka hindi matuloy. Baka hindi matuloy yung inspection actually. Yeah. Kung hindi ma-approve yung mortgage. So, si Kuya Daniel naman, in-schedule yun strategically. Yeah. Kasi, ang inspection guys ay may bayad na $500. Pero nakakuha kami ng discount kasi Pinoy yung mag-i-inspect. So, maybe in another video, i-discuss natin yon. Yeah. So, in-strategize niya, in-schedule niya yung inspection tomorrow. Yan, para at least alam namin kung ma-approve ba or hindi. Kasi baka mamaya guys may problema dun sa unit or sa townhouse na kukunin namin. Let's say yung furnace, yan ang pinaka-importante. Yeah. Yan. So, in-schedule niya rin yun ng sumunod na araw after our mortgage, whatever, approval or rejection para pwede naming i-cancel yung inspection in case magka-problem sa mortgage. Yeah. So, hindi na kami gagastos ng nasa $500. So, kung discounted yun, nasa $440. Kung magka-problema man sa paper. So, buti na lang, very, very thankful. Ay nakaka-excite din. Super happy, Yes. no, na na-approve tayo for that amount na ano pa lang tayo, more than 2 years dito sa Canada. Katuwa din na with the help of Ate Jillian's team, no, na napa-aprubahan tayo kahit na ganito yung background natin. Hindi naman kami nag-default in any kinds of credit or yung mga card, loan. Yeah, loan. Oo, so yung loan lang naman natin yung kotse. So, kahit na may loan din kami, nakakuha kami ng ganitong amount. Yes. So, yun nga lang, no, later on, maybe before this one or after this one, ma-discuss din namin bakit itong property na to ang napili. Kasi we work lang on a certain budget. Yep. So, kahit na gustuhin natin yung lahat ng mga dreams natin sa isang bahay ay makuha natin. So, hindi natin nakuha yun kasi we work on a limited budget. Yeah, din. pero at least dun sa mga tinignan nating bahay, yung budget lang natin is swak lang din talaga dun sa mga tinitignan namin. Tsaka yung pinautang sa amin. Yes, and makwento ko na lang din if hindi nyo na panood yung mga videos namin before. So,
pre-qualified na rin tayo before. Yeah, before. Pre-qualified and then pre-approved. Yep. So, sa pre-qualification, pwede kang makipag-usap doon nga sa team ng mortgage broker para ma-pre-assess na rin kung magkano yung pwede nyong ma-qualify later on o ma-approve sa inyo later on. Kasi doon titingnan magkano ba yung sahod nyo, magkano ba yung utang nyo, magkano yung mga balances nyo sa credit card, and they will run the numbers tapos sasabihin nila na ganito yung pwede nyong ma-loan. So kami, meron na kaming idea before kaya kami nag-visit din ng mga houses, nag-house hunting. Kasi may idea na kami because of that pre-qualification and pre-assessment. Kung magkano lang yung pwede later on ma-approve sa atin. Yes. Kaya nakikita nyo, di ba? Nag-stick lang tayo sa range ng 400 to 500. Yan, yung 500 guys. Malabo yun. Malabo sobrang pa yun. ano na yun. Limit na. Parang suntok sa buwan na yun. Dulong-dulo. I mean, masasagad tayo, yun yung term, which is hindi ideal, kaya nag-play kami sa lower range ng 400. Yes, 400 to 450, yun talaga yung sabi ko rin sa kanya. Pero yung 500, negative tayo dyan. Yan, advice din yun ng realtor, ng mortgage broker, kahit sino man, wag yung isasagad yung kung magkano man yung mai-approve sa inyo, kasi mahirap din kapag magka-problem kayo sa mga bayarin. Totoo. Diba, saan ka kukuha ng like pambayad? Like, ang pansalo ng mortgage. Tulad ako, wala akong pampagupit. Di ba? So, yan sinasabi, di ba? So, hindi yun yung mga pagtitipid namin talaga para makapag-ipon kami ng down payment. Natawa lang kasi ako doon. Naalala ko lang yung nag-comment kasi sabi niya, paano kayo bibili ng bahay? Pampagupit nga ni Alwin, hindi makapagpagupit yan. Bibili pa kaya ng bahay? So, may mga priorities lang kami. I think marami ding mga homeowners dito, guys, sa Canada na may mga din smart moves o yung mga tipid hacks nila na kahit bumili sila ng bahay, magtitipid pa rin sila pagdating sa buhok. Kasi ang bilis mag-grow ng buhok. So 30 ka ng 30 or 35 with tip, whatever, 40. Diba? Ako naman, hindi naman ako maapi sa buhok. So, yan, one of the ways lang yan. So, ngayon, nag-aantay na lang kami ng oras. Yes. Yan, 7:30, signing 45 minutes pa. And ayun nga pala, since mortgage approval na yung pinag-uusapan natin, yan, i-disclose na rin namin sa inyo ang interest rate. Yes, ayan guys. Natin. Medyo maganda yung ginawa namin dito, kasi kumuha kami ng dalawa. Nagpa-assess kami sa dalawa kasi wala naman masama. Yan, sabi rin, in-advisean kami ng mga naunang bumili ng bahay. So, it is within your right na mag-ask around. Yan, para, alam niyo yun, parang bahay lang din. Shop around, compare the prices, kung ano yung magandang i-offer nila. So, kami, parang 2 to 3 yung natanungan namin, pero down to final 2. Tapos, pinapakita namin kung ano yung ino-offer ng isa. Bumaba. Tatapatan mo ba yung isa? So, nag-umpisa kami siguro 4.10. And then, tinapatan 4.09. And then, naging, competitive na. Inoferan kami ng 3.99 plus yung mga cashback or rebate. Pero ito sila, Ate Jillian, hindi nagpatalo. Ito na yung best rate. Sabi niya nga, sagad na sabi niya, sagad na. 3.94. Akalain niyo yun, parang ang iisipin din kasi ng ibang tao, bago lang kayo sa Canada, mataas yung interest rate na ibibigay sa inyo ng lender or ng bank. Pero yun pala, ito one of the best rates talaga. Parang see for yourself. Kasi wag tayo pangunahan ng takot. Alam ko maraming mga sabi-sabi. Pero kapag ikaw na pala yung nag-inquire, inaral mo ng mabuti, nagtanong-tanong ka sa totoong mga taong may experience. Ako nagtanong sa homeowner na, tapos nagtanong sa permanent resident. Guys, ito tinanong ko, permanent resident na siya, tapos nag-inquire siya or nagpo-purchase siya ngayon ng panibagong bahay. So, ang nakuha niyang rate ay 3.99. Diba? Mas mababa pa yung rate na nakuha namin. So, ngayon, nine-negotiate niya na i-same or ipareho daw yung rate niya sa amin kasi 3.94 yung amin. Ang maganda pa na, yung time na binigay sa atin yung percent na yan, parang nung kinabukasan, parang tumaas, di ba? Oo, yun na naman kasi alam niyo yun, unpredictable yung market. Yung fixed rate na ibinibigay sa amin, kasi depende yan sa bond ng like US or Canada. So, hindi siya depende sa like interest rate, like for announcement, for example, later or next week. So, kung magkaroon ng cut
hindi automatic magda-down din yung interest rate kapag fixed. So, kasi dependent yan sa like bonds. Yeah. So, ngayon, after namin ma-determine na 3.94 kami, parang kinabukasan nga, big jump sa mga fixed interest rate to 4.34. So, actually, may ka-work si Alwin. Yan. Siya? Sabi ko niya, 4.95? 4.75. Parang gano'n. Oo, nag-renew siya ng mortgage, pero ang nakuha niyang interest rate is 4.75, ganyan. Nainggit nga siya eh. Nung kinento ni Alwin, 3.94 kami. Yeah. Yun, nainggit siya. Bakit gano'n? Sabi niya, ako kataas-taas ng interest na nakuha ko. So, yung interest rates, guys, depende yan sa lender. Kung magkano yung kaya nilang i-offer sa'yo, ano ba yung mga offers or promotions, pati na rin, siguro sa, hindi ko alam, credit score, credit history, yung sa'yo naman, ka-office mate mo, citizen na yun, no? So, it depends, no? Pero, very grateful lang talaga kami sa aming mortgage broker kasi binigyan kami ng super duper best rate yan para sa amin. Yeah. And then, sa mga gusto magpa-pre-assessment or pre-qualification, yan, you can reach out to us. And then, comment down below or email us at alwinandemma@gmail.com para i-connect namin kayo sa team ng aming mortgage broker. Yes, sir! So, grabe, baby. Like, another thing down. So, sa sobrang bigat or ang dami nang nangyayari ngayon, pero parang today, nabunutan na kami ng tinik sa dibdib. Kasi ito yung, syempre, very big condition to. So, condition din to sa aming purchase contract. Kapag hindi kasi nag-comply or hindi namin na-meet itong financial condition, so hindi namin i-waive yung condition, pwedeng hindi na namin ituloy yung purchase. Yeah. So, back out na kami. Kasi nga, hindi kami napautang ng bangko. Yeah. So, kaya maganda rin talaga may pre-assessment or pre-approval kayo para alam nyo na this budget ay may chance kayo ma-approve later on. Yeah. So, yun. Yun nga guys, no, sa mga previous vlog namin na nagtitingin kami ng mga furniture. Ayan. So, sabi nga namin na hindi pa naman talaga kami bibili that time kasi nga hindi pa talaga kami actually 100% sure dun sa ano nga na yung bangko. Pero kumbaga, yung time na tumitingin kami, siguro mga 80 to 90% pa lang kami noon. Kaya, yun. So, ayan, depende. Sabi ko kung may dumating, sabi ko pa nga latter part ng year. So, siguro tayo magbabay. Pero, alam niyo yun, pag may dumating na property na for you talaga, para mararamdaman mo yun. So, this is not the best property. Alam kong maraming pwede, lalo na kung detached sana. Pero, at the moment kasi guys, ayan, may mention na rin naman namin sa previous vlogs, at the moment, hindi namin pa afford yun. Kung pwede lang sana, pero hindi namin kaya pa yung ganong kind ng property. Although meron tayong nakikita sa mga na 400, 450, pero old house yun, pero it doesn't make us happy. So yun lang naman talaga eh. Ano yung feel mo? Saan ka sasaya? Ako kasi, this is a very big investment. Ba tayo kukuha ng property na hindi naman tayo masaya, di ba? Ako naman kasi, minsan kasi titingin si Emma, yung, hindi naman sa, medyo old na talaga, mura talaga siya. Pero sabi ko sa kanya, paano kung halimbawa gusto natin ibenta? Siyempre, yung gustong bumili, dapat maganda rin, di ba? So, kung may benta yun, kailangan pa namin mag-invest, upgrade or renovate, which is another thousands of dollars yun, na dapat namin i-shell out. So, kami, since first time home buyers nga, yan, if ever, doon na kami sa, yung wala nang masyadong sakit ng ulo. Kaya nga, ito yung kinuha namin, townhouse with finished basement. So, hindi na kami mag-iisip. Little touches na lang. Like yung paint. Yun. Madali na. Kaya so, yun yung mga, I think, makayang i-accommodate ng capacity namin bilang baguhan. So, yung mga, talaga magagaling, yung mga investors, I think they can get yung mga, detached houses now with big potential. Pero I think with our personality kasi, nasa personality naman din yan, hindi namin makaya, guys. So, hindi kami yung magaling talaga mag-plan to flip the property. At saka ito pa guys, no, yung sa, nakita nyo naman yung property na nagustuhan namin, kasi, gaya ng sinasabi ko before, dapat sabi ko may garahe. Kaso kasi guys, pag nakakita kami ng garahe, wala namang basement. May nakakita kami ng basement, walang garahe. Or meron kasi din, yung budget namin is limited lang. May garahe din, pero little basement, parang ganon. Kasi ito,
yung with basement, yan later on siguro, ma-explain natin. There's a potential then to earn an income. So, we will see. Gusto rin namin, pag-iusapan namin ni Emma na baka paupahan namin yung basement kasi okay naman yung daan. Kumbaga, pagpasok mo sa entrance kasi diretso na sa basement. So, which is good para sa amin. And makakasave kami. So, yun, no? Later, ayan na nga, malapit na mag 7:30, ay magsasign na tayo ng mortgage yan. Guys, maraming salamat sa mga naniniwala sa amin. And, so, pagpalain kayo kasi sa mga naniniwala sa amin, doon kami nakakakuha ng lakas ng loob. So, maraming salamat kasi it's not an easy journey. Yan, kasama namin kayo sa lahat ng mga pinagdadaanan dito. Pero sobrang grateful talaga kami kay Lord dahil hindi namin inaasahan yung sudden turn of events sa buhay namin after ng sobrang daming unos. Yeah. So diba? Guys, no, naka 15 houses kami bago kami. Hindi kami sure ha. Yeah. 15 with Kuya Daniel pero nag-open house din tayo. So around 20 yan. Yan. So kung nabilang nyo, yan. You can mention us kung ilan talaga yung bahay. Pero, I think nasa around 20 houses din yung na-visit natin at na-share sa inyo. Yes. Yun guys. Now, ready na kami and prepare na kami sa aming mortgage signing with Ate Jillian. And we'll see you again on the next one. Peace!